Dahil alam ni Rayard na nakita ni Yuji ang Blue Dragon kaya pinalarawan niya ito. Dito na sinabi ni Stale ang sinasabi sa Book of Legends na katapos magpakita ng Blue Dragon ay wawasakin nito ang buong kontinente sa loob lang ng 3 araw. Ayon sa libro ay isang sugo na may kapangyarihan na kayang tapatan ng isang Diyos ang tatalo sa Blue Dragon. Biglang naalala ni Rayard ang isinagawang ritual sa Cathedral 30 taon na ang nakakaraan na Spirit Summoning Ceremony. At mag-e-epekto ito eksaktong ika-30 taon mismo ang makalipas na 1 linggo na ang nakakaraan. Muling dumilim ang kalangitan at ayon sa mga slimes na sumusubaybay sa Blue Dragon ay mas lumaki pa umano ito. Nagpasya si Rayard na kakalabanin ng guild ang Blue Dragon sa abot ng kanilang makakaya. Kasama din sa operasyon para kalabanin ng Blue Dragon sila Tina at Lisa. Kinausap ni Stale si Yuji at meron itong ibinigay kay Yuji na punyal na dala nito mula sa cathedral. Kinagabihan ay ipinaalam sa kanya ng mga slimes na mas lumaki na naman ang Blue Dragon. Naalala ni Yuji ang sinabi sa kanya ni Rezen tungkol sa fireball niya na sobrang lakas umano kaya may gusto siyang subukan dito. Pinuntahan nila ang Blue Dragon para labanan na ito. Ginamit ni Yuji ang Hellfire of Demise ngunit hindi ito tumalab sa Blue Dragon. Napansin niya na hinihigop ng dragon ang magical energy ng kagubatan kaya mas lumalaki pa ito. Nagpasya si Yuji na gamitin na ang punyal na ibinigay sa kanya at nilapitan niya ang dragon. Nang matamaan niya ito sa mata ay ginamit niya ang Hellfire of Demise. Akala ni Yuji ay natalo niya na ito ngunit bigla siyang inatake nito. Habang sinasangga ang atake ng dragon ay nakita niya ang Divine Strike at ginamit niya ito sa dragon. Nilapitan niya ito at sa kombinasyon ng punyal at Hellfire of Demise ay tuluyan na niyang napatay ang Blue Dragon. Kinaumagahan ay binisita siya ni Rayard para ipaalam ang pagkatalo ng Blue Dragon na ayon kay Stale ay kagagawan umano ng isang tao. Sinabihan din siya nito na pwede niya umanong hinga ng tulong ang guild dahil may kutob na din sila Rayard na siya ang pumislang sa Blue Dragon. Sinabihan niya sila Tina at Lisa na aalis na siya ng bayan at tinanong sa dalawa ang bayan na mairerekomenda ng mga ito sa kanya. Inirekomenda ni Lisa ang bayan ng Ricaardo at sinang-ayunan naman ito ni Tina. Umalis din kaagad sila Yuji at habang nasa daan ay bigla siyang kinausap ni Dryad. Ipinaalam nito sa kanya ang 2 klase ng kabute na tumubo sa pinaglabanan nila ng Blue Dragon. Ayon kay Dryad na ang pulang kabute ay kaya niyang gawing sage potions at ang asul na kabute naman ay magagawa niyang mana restoratives. Matapos tipunin ng mga slimes ang mga kabute ay inumpisahan ni Dryad ang paggawa ng mana restoratives. Ngunit nagtataka siya na kulay pula ang kinalabasan nito imbis na asul. Naisip nila na baka sa kalidad ito ng tubig na ginamit kaya lumikha muna sila ng distilled water. Dahil sa kakulay ng Magic Stone ang potion na nagawa ni Dryad ay naalala muli ni Dryad ang araw na tinulungan siya ni Yuji. Nang makumpleto ang distilled water ay nagtagumpay din sila na maperpekto ang potion. Matapos magawa ang mga potion ay bumalik na si Dryad sa Drya Forest at nagpatuloy na sila Yuji sa paglalakad. Napadaan sila sa kagubatan na puno ng hamog at nakaamoy ang Proud Wolf at mga slimes ng amoy tao. Sa di kalayuan ay narating nila ang isang nayon na nakangiti sa kanila ang lahat ng tao. Nakausap nila dito ang isang matanda at dinala siya sa bahay nito. Tinanong siya kung ano ang pakay niya sa nayon at sumagot si Yuji na naligaw lang umano siya dito dahil sa hamog at patungo dapat siya sa bayan ng Ricaardo. Bago umalis si Yuji ay tinanong niya ang pangalan ng nayon at ayon naman sa matanda na tinatawag ang nayon nila na Mesias. Habang patuloy sa paglalakad ay nararamdaman ni Yuji na may kakaiba sa nadaanan nilang nayon. Pagkadating nila sa Ricaardo ay inuulan ito ng nyebe. Kaagad silang tumungo sa isang kainan ngunit sarado pala ito. Ayon sa babae dito ay kinukulang umano sila ng panggatong dahil ginagamit nila ito para lang sa pagpapainit. Dahil dito ay nagpasya si Yuji na kumuha ng panggatong sa kagubatan at gamit ang mga slimes ay pinatuyo niya ito hanggang sa pwede na itong magamit. Matapos niya itong dalhin sa kainan ay nagawa na din siyang ipagluto dito. Matapos kumain ay pumunta si Yuji sa guild para sumali sa misyon sa pagkuha ng mga panggatong. Nakilala niya dito si Wadka na namumuno sa misyon na ito. Natanong ni Yuji kay Wadka ang tungkol sa kalapit na nayon na Mesias. Ayon kay Wadka na matagal na umanong walang naninirahang tao sa nayon ito kaya nagtaka si Yuji kung ano yung mga nakita niya sa nayon. Nag-umpisa na si Yuji sa trabaho at nagugulat na lang sila Wadka na mabilis lang ni Yuji na nagagawa ito. Nang madala na nila ang mga panggatong sa guild ay naikwento ng receptionist ang tungkol sa alamat ng mga slimes na narinig nito umano sa isang simbahan. Naalala ni Yuji ang pari na si Stale kaya gusto niya itong tanungin kung magkita sila ulit. Ipinagpatuloy ni Yuji ang trabaho hanggang sa makumpleto nito ang 3 araw na pangangailangan ng buong bayan.
Habang kumakain si Yuji sa kainan ay nalaman din niya na inaatake ng mga halimaw ang mga pananim na Rishia herb. Pinapunta ni Yuji sa taniman ng Rishia herb ang mga slimes pati na din ang Proud Wolf. Habang pinapatay ng mga ito ang mga halimaw dito ay nakakita ang mga ito ng parang bolang kristal. Pinakita ito ni Yuji kay Dryad ngunit hindi din ito alam kung anong bagay ito. Nang hawakan ito ni Yuji ay nagbago ito ng kulay sa paghigop ng kanyang mahika kaya naisip ni Yuji na kapareho ito ng magic stone. Dito na napagtanto ni Dryad na kaya pala mababa ang magical energy sa lugar ay dahil hinihigop ito ng bagay na ito. Dito din nalaman ni Yuji mula kay Dryad na kaya din inuulan ang lugar ng niebe ay dahil sa mababa na ang magical energy dito. Alam ni Dryad na may ibang taong gumawa nito dahil may naramdaman umano siyang kapangyarihan na hindi galing kay Yuji. Dinispel na ito ni Yuji at inutusan ang mga slimes na hanapin ang iba nito. Nakakita sila ng 108 na magic stone ores na nakakalat sa buong lugar. Dahil sa pabilog ang pagkakakalat ng mga ito kaya naisip ni Yuji na baka may makita sila sa gitna nito. Nagpa siya si Yuji na sirain ang kagubatan dahil alam niyang hindi na ito normal. Gamit ang Hellfire of the Mice ay nawasak ni Yuji ang gitna ng kagubatan at nang nilapitan nila ito ay nagulat sila nang makita ang isang pinto dito. Binuksan nila ito at kasama ang mga slimes ay pinasok ito ni Yuji at nakita nila dito ang mga magic stones. Biglang may dumating dito na dalawang lalaki na nag-aalala at nabanggit ng mga ito ang pangalang Javier kaya naisip ni Yuji na baka ito ang mastermind. Pinasundan niya sa mga slimes ang dalawang lalaki at bumalik siya sa taas. Habang sinusundan niya mula sa taas ang dinadaanan ng mga slimes ay napadpad uli sila sa nayon ng Mesayes. Narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito kasama ang taong si Javier na ang matanda pala na nakausap niya dito. Kasama din ni Javier ang mga taong nakangiti at mga tagasunod pala silang lahat ng Blue Moon of Salvation. Inutusan ni Javier ang iba na kunin ang mga magic stones na nakakalat sa lugar. Inutusan naman ni Yuji ang mga slimes na maglibot-libot sa nayon. Napadpad ang mga ito sa isang silid na may maraming libro at dokumento kaya pinakuha itong lahat ni Yuji. Sunod na napuntahan ng mga slimes ay ang silid na may mga kayamanan at pinakuha din ito ni Yuji. Nalaman nito kaagad nila Javier pati na din ang pagkawala ng mga libro at hindi na din nila makausap ang mga naatasan sa paghahanap ng mga magic stones. Habang nag-uusap-usap ang mga ito sa posibilidad umano na pakay ng umatake sa kanila ay nalaman ni Yuji ang tungkol sa cleansing flame. Ayon kay Javier nasasabog ito sakaling mamatay silang lahat. Para matalo umano nila ang sumasalakay sa kanila ay nagpasya silang lahat na magpakamatay. Nakaramdam sila Yuji ng lindol kaya pinagtipon-tipon niya ang mga slimes para sa pagtakas. Nang makaalis na ng nayon ang mga slimes ay gumamit si Yuji ng 3 klase ng barrier para pigilan ang cleansing flame. Sa lakas ng cleansing flame ay unti-unting nabasag ang ibang barrier kaya bago pa mabasag ang huling barrier ay ginamit ni Yuji ang Total Isolation Array at nagtagumpay siyang mapigilan ito. Pagkabalik ni Yuji sa Ricaardo ay unti-unti na ding natunaw ang niebe. Kinabukasan ay naimbitahan si Yuji para ipagdiwang ng bayan ang pagtatapos umano ng taglamig. Pagkabalik niya ng kanyang tinutuluyan ay binasa niya ang mga dokumento na nakuha nila sa nayon ng Mesayes. Isa dito ay naglalaman ng mga pangalan na pinaghahanap ng Blue Moon of Salvation. Nakalagay din dito ang kanyang pangalan at kasalukuyan na itong ginagawa ng mga assassin ng Blue Moon of Salvation sa ibang tao na nakalista.